It's a weekend today and I decided to work on my vision board para palitan ko yung wallpaper ng laptop ko. Originally, meron na talaga akong vision board pero hindi siya pang wallpaper size. So that's why I'm recreating it para mapalitan ko na yung wallpaper. And I'm also planning to print it para maidikit ko sa wall. A vision board is a representation of your inspirations or your motivations, your goals, either this year or the next coming year, basta in the future. And somehow it makes me or it keeps me motivated every time I look at it. And as you can see on my vision board, I have there my goals, my aspirations, of course my family, my baby, dollars, good health, travels, rest, shopping, and everything else that you can see there. So it keeps me motivated every time I sit on my desk, every time I start working, I look at it, and I am encouraging you guys to do so as well. Pagdating naman ng hapon, dumating naman yung in-order ko na crib. So, naisipan kong mag-general cleaning na naman. Actually, pang ilang general cleaning ko na talaga to. Sabi nga nila, talagang pag malapit ka ng manganak, automatically, parang nagkakaroon ka ng urge na maglinis. Kahit actually i-research natin, i-google natin. Talagang nangyayari siya. Kumbaga, ito yung sinasabi nilang nesting period. So, ayan, kuskus ng sahig, and vacuum, walis, ganon, map, and everything. Nasa 9th month na nga ako ng pregnancy ko, kaya medyo hirap na rin akong yumuko. Pero kailangan kong kuskusin lahat ng kasulok-sulukan ng room para make sure na wala talagang alikabok and para hindi malanghap ni baby yung mga dust. Dito ko pala ilalagay yung crib sa tabi ng aking office space, ng aking workstation para syempre sa gabi pag nag-work ako, makikita ko pa rin siya. So madali ko siyang ma-attend or makukuha kapag iiyak siya or if she needs something. Ang ganda nga ng nabili ko na crib na to. Very aesthetic yung design niya, naka-varnish na siya, murang-mura lang and hindi pa siya mahirap i-assemble. Drop side din pala yung nabili ko na crib and baliktad yung pagkakalagay ko sa kanya kasi yung drop side nandun sa kabila so inikot ko pa siya. Yung drop side pala na klase ng crib is mas mahal lang dun sa ordinary na adjustable lang. Pero konti lang naman yung price difference niya. Hello daw pala sabi ng aking daughter na gustong-gustong laging kasama sa camera. Itong mga beddings naman, nabili ko lang sa Shopee and sobrang mura lang pero ang ganda ng quality and makapal din yung kutsyon niya. So, nilaman ko muna yung mga punda and yung unan para ready na pagdating ni baby. Itong rocker naman, saka ko na lang i-assemble pagdating ni baby, baka kasi madumihan lang. So, ito na nga yung nagawa ko for today's video. Kung makikita nyo, 2 hakbang lang, nandyan na yung crib ni baby. Wala naman problem sa work kasi more on emails lang naman ako and documents since I'm a transaction coordinator. And kung may calls man, very minimal. Sobrang nakakatuwa talaga at nakaka-excite dahil ilang araw na lang or let's say a week na lang, makasama na namin ang new member ng aming family. After ko nga magdinis, nakaligo na tayo and halos gabi na rin ako natapos dyan. Fast forward, gabi na and actually pamadaling araw na yan. And playtime muna with Ilya before we call it the night. And dito ko na nga tatapusin ang video na to and I hope you enjoyed. And don't forget to like and follow if you have questions about virtual assistants, real estate, or transaction coordination, you can always send me a message or comment lang kayo below. Thank you!